Kamusta? Ako pala si Avdre Revalo at tayo ngayon ay tutuklas ng isa pang bahagi ng pananalita at ito ay ang pang-uri. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay larawan sa isang pangalan o panghalip. Ito ay nag-aambag ng karagdagang impormasyon upang higit na maunawaan ang isang bagay o konsepto. Ang pang-uri ay nahati sa ilalim ng iba't ibang kategorya tulad ng pang-uri ng pamilang, pambalana, at pantangi. Ang pang-uri ng pamilang ay naglalarawan sa isang pangalan ng pangkalahatan, samantalang ang pang-uri ng pambalana ay tumutukoy sa bilang o dami ng pangalan. Sa kabilang banda naman, ang pang-uri ng pantangi ay naglalarawan sa partikular na katangian o uri ng pangalan. Ang pang-uri o kilala sa Ingles bilang adjectives ay nagpapakita ng kahusayan sa pagsasalita na walang kapantay kapag ito'y sumasalubong sa mga pangalan at panghalip. Katulad ng isang likhang sining ng mga salita, binubuhay ng mga ito ang mga bagay at bibigay ng pagkakakilanlan sa mga simpleng bagay sa kakaibang paraan. Ang mga pang-uri ay naglalarawan ng mga katangian na nagpapabuhay sa bawat pangalan, tila ba kumakanta ng melodya ng kahulugan. Sa maingat na paraan, ang mga pang-uri ay dumadaan sa gitna ng mga salita, nagbibigay ng espesyal na halaga sa bawat bagay na dumaraan sa daigdig ng wika. At naging ito'y mga makulay o katangian o ningning ng karangalan. Ang tatlong uri ng pang-uri na ito ay nagbibigay buhay sa bawat pangungusap, parang isang tula na hindi masabi o na nagbabago ng espasyo at oras sa pamamagitan ng kanilang di mabilang na pag-iral. Una na rito ay ang pang-uring panlarawan o descriptive adjective. Ang pang-uring panlarawan ay nagsasaad ng laki, hugis, kulay ng tao, bagay, hayop, at iba pang pangalan. Sa pang-uring ito, maaaring gamitin ang anyo, amoy, tunog, yari sa lasa ng paglalarawan. Ang mga pang-uring panlarawan ay karaniwang nagsasaad ng katangian na mapupuna gamit ang ating limang pandama o five senses. Maaari ring ilarawan ng mga pang-uri na ito ang mga katangian ng ugali, asal, o pakiramdam ng tao or hayop. Halimbawa sa mga salitang nagagamit natin sa pang-uring panlarawan ay masipag, maganda, kulay asul, mahiyain, o masunuri. Pangalawa, pang-uring pantangi o proper adjective. Ang pang-uring pantangi ay binubuo ng isang pangalang pambalana, common noun, at isang pangalang pantangi or proper noun. Ang pantangi ay naglalarawan o tumutukoy sa uri ng pangalang pambalana. Mga halimbawa ng pang-uring pantangi ay nasa sa pag-uusap na ito. Ang pagsalubong ni inay sa atin ay masarap na longganisang manok. Ang longganisang manok ang tinutukoy dito na pantanging or pang-uring pantangi. Pangalawang salita or pangalawang pag-uusap, nagsaliksik kami tungkol sa mga katangian ng katutubong Ifugao. Sinasalarawan na ang mga Ifugao ay isa sa mga katutubo. At pangatlo, ito ang pang-uring pamilang o numeral adjective. Pang-uring pamilang ay nagsasaad sa dami, bilang, o posisyon sa pagkakasunod ng pangalan. Mailang pang-uri na pang-uring pamilang na ngayon ay tatalakayin natin ay dalawa. Ito ay ang patakaran o panunuran. Patakaran ay tumutukoy sa bilang or aktwal na bilang ng isang pangalan at ang panunuran ay tumutukoy sa posisyon base sa kanyang pagkakasunod-sunod. Alright? So ngayon, tayo ay mag-a-assessment para naman mas mapalalim natin ang ating pagkakaintindi sa tatlong uri ng pang-uri na aking tinukoy ngayong araw. Okay? Handa na ba kayo? Sasabihin ko ang pangungusap, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin kung ang salita na ginamit o ang pang-uring ginamit ay pwedeng pamilang,
pwedeng panglarawan, or pwedeng pantangi. So, simulan na natin. Para sa unang pangungusap, okay. So, higit sa 4,000 tao ang mga nasa evacuation center. Sa tingin mo, alin ba dito ang tamang sagot? Ang ginamit bang pang-uri ay pamilang, pantangi, o panglarawan? Bibigyan kita ng 10 segundo. Kung ang sagot mo ay pamilang, ikaw ay tama. Magaling. So, pangalawang pangungusap. Mahilig si Sarah sa kimchi at iba pang pagkaing Koreano. Sa tingin mo, ano ang ginamit na pang-uri sa pangungusap? Pwedeng pamilang, pantangi, o panlarawan? Bibigyan kita ng 10 segundo. Magaling! Kung sagot mo ay pantangi, tama. Dahil tinutukoy ng salitang pagkain or ang pagkain ay tinutukoy na ito ay pagkain Koreano. So, merong dalawang pangalan na tinutukoy dito, which is yung Koreano at yung pagkain. Magaling! So, pangatlong pangungusap. Handa na ba kayo? Kailangan ko nang umiwas sa mga pagkain na masyadong matamis. Ano sa tingin nyo ang ginamit na pang-uri? Pwedeng panlarawan, pantangi, o pamilang? Bigyan kita ng 10 segundo para mag-isip. Magaling! Kung ang sagot mo ay panlarawan, tama. Dahil ang tinutukoy dito ay ang pagkain ay matamis. Matamis ay naglalarawan o pumupukaw sa ating panlasa, which is isa sa ating 5 senses. Kay magaling! Okay, so pang-apat na pangungusap, malubha ang kalagayan ng kanyang ama. Sa tingin nyo, ano ang ginamit na pang-uri dito? Tama ka riyan. Kung sagot mo ay panlarawan, tama ka dyan. So, ang tinutukoy dito ay ang kalagayan ng kanyang ama na ito ay malubha. So, kagaya ng ating pag-uusap or kagaya ng ating halimbawa kanina, pwede rin itong tumukoy sa damdamin. At malubha ay isang uri ng pagsasalarawan ng kalagayan ng kanyang ama. Magaling. So, panglimang pangungusap. Si Maria ay mahusay na magsalita ng wikang Espanyol. Ano sa tingin nyo ang ginamit ditong pag-uri? 10 segundo. Kung sagot mo ay pantagi, tama ka na naman. So, tama na ito ay pantangi dahil ang wikang Espanyol ang ginamit na pang-uri sa salita o sa pag-uusap na ito. So, ngayon tayo ay nasa pang-anim ng pag-uusap. Bumili ako ng 5 itlog sa tindahan. Ito ba ay pamilang, pantangi, o panlarawan? Tama ang iyong sagot kung iyon ay pamilang. So, pang-pitong pangungusap, paborito ni Ate Steph ang pansit malabon. Ano sa tingin niyo ang ginamit pang uri sa pag-uusap na ito? Magaling! So, kung ang sagot mo ay pantagi, tama ka na naman. Pang-8 pangungusap, ipinagmamalaki ni Aling Nene ang kanyang mabuting anak. Sa tingin mo, ano ang ginamit dito?
Isang palakpakan naman dyan. Tama ka na naman. Tama, ito ay panlarawang pang-uri. Pang-siyam na pag-uusap, gawin mo ang pagsasanay sa ika-6 na pahina ng aklat. 10 segundo. Tama, ito ay pang-uring pamilang. At syempre, para sa huling pag-uusap, nasungkit ni Kyle ang unang gantimpala sa paligsahan sa paggawa ng robot. Ano sa tingin niyo ang sagot dito? Tama ka na naman. Ito ay pag-uring pamilang. So ngayon, isa na namang palakpakan para sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo sa aking topic ngayong araw, which is ang pang-uri. Ngayon, talukuyin naman natin ang iba pang klase or bahagi ng ating pananalita sa wikang Filipino. Again, na mga may alam, maraming salamat sa panonood. Ingat!